Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw na ito pag-uusapan natin ang tungkol sa pagkakalbo. Alam naman natin hindi ito bihirang sakit kaya buong mundo pinag-uusapan pa rin ito. Sa loob ng mga minuto ng video na ito, ating tatalakayin ang mga posibleng dahilan ng pagkakalbo, ang pagkakaiba sa pagitan ng natural at patuloy na pagkakalbo, at ang mga hakbang para tanggapin at pagsaluduhan ang pagkakalbo. Kaya sa video na ito ituturo ko sa inyo kung ano at paano natin mabigyang solusyon ang inyong pagkakalbo. Ilalahad ko ngayon dito ang ilan sa mga sekretong gamot kasali ang mga herbal na makakatulong lunas sa inyong pagkakalbo. Kaya panoorin nyo ang buong video sa ganon may ideya na kayo kung paano at ano ang unang hakbang na gagawin mo. Pero bago tayo magsimula siguraduhin mo lang na pindutin ang bell button upang makikita mo kaagad ang mga bago kong videos. At okay, simulan na natin kaibigan. Tiyak na pag-uusapan natin sa video na ito ang isang sensitibong issue na malapit sa puso ng marami, ang pagkakalbo. Sa nakaraang mga dekada, ang pagkakalbo ay naging isang malaking issue sa ating lipunan, na may malawak na implikasyon hindi lamang sa pisikal na hitsura ng mga tao, kundi pati na rin sa kanilang kumpiyansa at kalusugan. Sa pamamagitan ng mataas na kalidad na impormasyon, at mga karanasan tiyak na pag-uusapan natin sa video na ito ang isang sensitibong issue na malapit sa puso ng marami. Tutulungan ka namin na maunawaan at harapin ang mga hamon at oportunidad na kasama sa pagkakalbo. Sa video na ito, sisikapin naming linawin ang mga tanda at dahilan ng pagkakalbo, tugunan ang mga katanungan at mga pag-aalinlangan ng mga taong apektado nito, at ibahagi ang mga praktikal na solusyon upang maabot ang isang positibong karanasan at pag-angkop sa pagkakalbo. Tayo'y sama-sama sa paglalakbay na ito tungo sa tinatanggap at mahusay na pagkatao. Let's get started! Ang pagiging upaw o kalbo, na kilala rin bilang alopecia, sa medikal na terminolohiya, ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga dahilan. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagkaupaw. Androgenic alopecia, panlalaking pagkaupaw, ito ang pinakakaraniwang uri ng pagkaupaw na nakakaapekto sa mga kalalakihan at nagiging sanhi ng pagbabawas ng buhok sa mga bahagi ng ulo tulad ng noo at korona. Ang hormonal imbalance, partikular ang dihydrotestosterone, DHT, ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkaupaw na ito. Pangalawa, alopecia areata. Ito ay isang autoimmune na kondisyon kung saan sinasalakay ng immune system ang sariling mga buhok follicle na nagreresulta sa madalas na bilog na mga bahagi ng pagkaupaw. Ang tunay na dahilan ng autoimmune na reaksyon na ito ay hindi pa ganap na nauunawaan. Pangatlo, traction alopecia. Ito ay isang uri ng pagkaupaw na naugnay sa sobrang pagkakatali o paghila ng buhok, na nagdudulot ng matinding tensyon sa mga buhok follicles. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga taong nagkakaroon ng malimit na buhok na hairstyles tulad ng buntot ng kabayo o cornrows. Pangapat, alopecia totalis o universalis. Ito ay mga malalalim at malawakang anyo ng pagkaupaw na nagreresulta sa pagkawala ng buhok sa buong anit, totalis, o sa buong katawan, universalis. Ang ugat ng kondisyon na ito ay hindi pa lubusang nauunawaan, ngunit ang autoimmune na mga sangkap ay maaaring maging isa sa mga sanhi. Ito ay ilan lamang sa mga pangunahing dahilan ng pagkaupaw. May iba pang mga kondisyon at mga kadahilanang magdudulot ng pagkawala ng buhok. Mahalagang magpatingin sa isang dermatologist o trichologist upang makakuha ng tamang pagkadiagnose at mga opsyon sa paggamot kung ikaw ay mayroong alinman sa mga sintomas ng pagkaupaw. Mayroong ilang mga gamot na maaaring gamitin upang gamutin ang pagkaupaw. Ngunit mahalagang tandaan na ang pagkaupaw ay isang kondisyon na maaaring magkaiba ang epektibong gamot sa bawat individual. Kung ikaw ay may mga problema sa pagkawala ng buhok, mahalagang kumonsulta sa isang dermatologo o trichologist upang makuha ang tamang pagkadiagnose at magkaroon ng pagsusuri.
Ang ilan sa mga gamot na maaaring itinuturing na epektibo para sa pagkaupaw ay ang mga sumusunod. 1. Minoxidil. Ito ay isang over-the-counter na topical na gamot na maaaring gamitin sa mga lugar na pinag-aalala ng pagkaupaw. Ito ay nagpapahusay ng sirkulasyon ng dugo sa anit at nagbibigay ng nutrition sa mga buhok follicles na nagiging sanhi ng paglago ng buhok. Pangalawa, finasteride. Ito ay isang oral na gamot na kadalasang ginagamit para sa panlalaking pagkaupaw. Ito ay nagpapabawas ng produksyon ng dihydrotestosterone, DHT, isang hormone na nagiging sanhi ng pagkaupaw sa mga lalaki. Pangatlo, corticosteroids. Ito ay mga pampakalma na gamot na maaaring gamitin bilang isang topical na solusyon o iniksyon sa mga kondisyon ng pagkaupaw tulad ng alopecia areata. Ang mga ito ay nag-aalis ng pamamaga at nagbabawas ng immune response upang maipagpatuloy ang paglago ng buhok. Pangapat, immunotherapy. Ito ay isang proseso kung saan ang isang nakalalasong sangkap, diphenylcyclopropanone o squaric acid dibutyl ester, ay inilalagay sa anit upang magsanay ang immune system na huwag ilusaw ang mga buhok follicles. Ito ay karaniwang ginagamit para sa mga may alopecia areata. Panglima, hair transplant surgery. Sa mga malalalim na pagkaupaw, ang hair transplant surgery ay isang opsyon. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang mga buhok follicles ay inililipat mula sa mga may buhok na bahagi ng anit tungo sa mga lugar na nagkukulang ng buhok. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng mga gamot na ito ay epektibo para sa bawat tao at baka magkaroon ng mga side effects. Ang mga ito ay dapat na ibinibigay lamang ng isang doktor pagkatapos ng pagsusuri at tamang pagka-diagnose. Ang tanong, may pag-aaral bang herbal na gamot para sa mga kalbo? Oo, may ilang mga herbal na sinasabing maaaring makatulong sa problema ng pagkakalbo. Narito ang ilan sa mga kilalang halamang gamot na binabalangkas sa mga pag-aaral. Una, aloe vera. Ang sabila o aloe vera ay may mga katangian na sinasabing nakakapagpalakas ng buhok, nakapagpapanumbalik ng sirkulasyon ng dugo sa anit, at nakakapagpabawas ng pamamaga. Maaaring subukan ang paggamit ng aloe vera gel o katas bilang isang pampahid sa anit. Pangalawa, ginseng. Ang ginseng ay kilalang herbal na sinasabing nagpapalakas ng buhok at nagpapababa ng antas ng hormone na nagiging sanhi ng pagkakalbo. Ito ay maaaring available bilang supplement o maaaring gamitin bilang isang pampahid sa anit. Pangatlo, rosemary. Ang rosemary ay may mga pamparegla at nakakaimpluwensyang katangian sa anit na maaaring magresulta sa paglago ng buhok. Maaaring subukan ang pagpapakulo ng mga sanga ng rosemary para sa pagsasaayos ng mga kasukasuan ng buhok. Sa kabila ng mga ulat na nagsasabing maaaring makatulong ang mga herbal na ito sa pagkakalbo, mahalagang paalalahanan na ang mga resulta ay maaaring magkakaiba sa bawat tao. Mahalaga rin na gumamit ng mga herbal na ito sa tulong at payo ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan o dermatologo upang masiguradong angkop at ligtas ang paggamit nila. Mahalagang kumonsulta sa isang medikal na propesyonal, tulad ng isang dermatologo o trichologist, para sa tamang pagka-diagnose at mga opsyon sa paggamot. Ito ay dahil ang pagkaupaw ng bawat individual ay maaaring magkaiba at maaaring magkaroon ng iba't ibang pangangailangan sa paggamot. Kapag nagpapatingin sa isang doktor, kanilang gagawin ang pagsusuri ng iyong kalagayan, magbibigay ng tamang pagka-diagnose, at magbibigay ng mga rekomendasyon na naaangkop sa iyo. Kung ang mga gamot ay inireseta, mahalaga na sundin ang mga tagubilin ng doktor at huwag mag-aksaya ng oras sa diagnosis at paggamot sa sarili. Tandaan, ang pagkaupaw ay isang seryosong medikal na kondisyon at mas mainam na magkaroon ng eksklusibong konsultasyon sa isang propesyonal na doktor upang magkaroon ng tamang pangunawa at tamang balak na paggamot, tentatively. Conclusion, sa paglalakbay ng buhay, hindi natin maiiwasan ang mga pagbabago tulad ng pagkakalbo. Mahalaga na tanggapin natin ang mga ito bilang bahagi ng ating sariling pagkatao sa tamang pag-unawa, pagtanggap, at suporta,
maaaring malampasan ang mga komplikasyon at bumangon mula sa pagkakalbo. Kaya't narito ako, upang isama kayo sa paglusong patungo sa pagtanggap at pagsigla. Salamat sa inyong panonood ng video na ito. Hangad ko ang inyong kaligtasan, kalusugan, at kasiyahan sa buong buhay.